bless you, Ladies Choir. At wala na po tayong susunod magandang na awitin. So, punta po tayo kung may mga bisita tayo. Ating babatiin sila. Amen. At bago ang lahat ay parang natanong ko dyan si Brother Ponching, Igar. Welcome back, Brother Ponching. Nasaan si Brother Ponching? Lakpakan natin ang Panginoon, Brother Ponching. God bless you. At isa sa ating mga magigiting na manggagawa ni Kristo. Amen. Welcome back. Okay, let's welcome our visitors. We'd like to welcome Sister Jenny Reyes, invited by Value Family, Sister Jenny Reyes. Okay, welcome po kayo sa gawain natin, Panginoon. Amen. Announcement. March 30 today, all Sunday school teachers and cuisine team members will have a general meeting at 2 p.m. Okay? April 1, ang ating men's devotion, overnight fellowship, ay sa ganap na alas 8:30 po ng gabihan. Ang ating topic, the 7 seals. Ang ating didiscuss ay yung 2nd to 4th seal. At ang alam ko po na magdi-discuss na si Brother Hansel Karandang. Hansel Karandang. Okay? So, 2nd to 4th seal. So, inaanyahan po natin lahat po ng mga kalalaki ang may asawa. At kahit po yung mga young people ay pwede po kayong dumalo dahil marami po tayong karagdagang kaalaman sa mensahe. So wala masyado po kayong gagawin sa Martes po ng gabi, ay inaanyahan po namin kayo sa ating men's devotion para lumalim yung ating fellowship sa ating mga kapwa elders at mga manggagawa. Okay? April 6, 2014, first Sunday of April, to all Sunday schoolers, parents, we'll have a PTA meeting after the service. Okay? From your Sunday school coordinator. April 16 to 19, that will be Wednesday to Saturday, Believers Youth Camp, Cavite State University, Indang, Cavite. Deadline of payments for registration is on April 6, 2014. Okay, mga young people, meron po kayong youth camp sa April 16. Okay? Ang inyong motto, ang inyong tema ay influence. Okay? Sabi, lahat po ng tao, lahat ng lugar may influence yan. Kung makisama ka sa barbero, usapang barbero. Pag usapang Kristiyano, usapang Kristiyano. Okay? So, may influence po. Pag punta ka sa lugar, basketballan, usapan doon, puro sports yun. Pag pumunta ka sa church, ang usapan doon, puro gawain. Puro kay Lord. Okay? So, May 10, 2014, may layo-layo pa po ito. Sunday School Departments, Anniversary and Sports Fest. Okay? Written testimonies. Magpapasalamat po ako sa Panginoon na okay na ang pakiramdam ng mama ko. Tungkol sa kanyang sakit na high blood, di na siya nakaramdam sa ngayon ng pagkahilo. Tunay po ang Panginoon ay lagi nakahandang tumulong sa sino man tumatawag sa Kanya. Buong puso din ako nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, sa sama-sama ninyong pagsuporta at pag-pray sa mama ko. Salamat po sa inyong lahat. God bless you, Brother Gary Bebiro. So, from Brother Gary, salamat sa kagalingan ng iyong mama. Sabi nga, God is able. He is our Jehovah Rapha. Siya is our Jehovah Jireh. Siya ang lahat para sa atin. Amen? Okay? So, we'd like to greet mga birthday celebrants. An eternal crown awaits you at the finish line. So, keep running your race. 1 Corinthians 9:24 to 25. Okay? Natin isang batiin, Brother Marlon Sefe. Okay? That will be Monday, March 31. Ralph Ringo Santos. March 31, anak niya Brother Obet Santos. Also, we'd like to welcome isa natin manggagawa,
Brother David Minga, tomorrow. David, God bless you. We'd like to greet you. Happy birthday. Amen. Also, Sister Rochelle Apostol, Tuesday, April 1. Okay. Sister Apple Cabalgo, Wednesday, April 2, araw ng PF. Pwede magpadala ng ice cream dyan sa Alcantara Residence. Brother Joshua Santos, Thursday, April 3. Thursday, April 3, Sister Tess Archibido. Amen. Sawa ng ating diakono, Brother Joel Archibido. Happy birthday, Sister Tess. Brother Jebes Alcantara, Saturday, April 5. Okay? At kaka-graduate lang ni Brother Jebes. Si Jairo ang graduate pala, hindi pala Jebes. Saturday, April 5, Ian Cabañez. Okay? Happy birthday from your family, Elect Bride Assembly. We would like also to greet lahat po na nagsitapos ng kanilang pag-aaral mula elementarya, high school, at college. Ay bumabati po ang kalipunan ng iglesyang ito ng congratulations to all. At sabi nga sa mga college graduate, welcome to the real world. Tapos na po yung mga gimmick, tapos na lahat. Mag-work ka na para tulungan mo na yung magulang mo. Okay? Yun ang real world. Okay? Hindi yung nag-aaral ka pa, medyo ano pa yun, iba pa yun. Marami pang gimmick yun, saka marami pang pasarap yun. Pero pagkatapos mo na, yun ang real world. Maghanap ka na ng trabaho, tulungan mo na yung magulang mo. Okay? So, dadako po tayo sa offering. At iniling ko Brother Boy de la Rosa para panalangin natin. Let's all stand. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Diyos na napakabuti, Ikaw na Ama namin, nandun ka sa mataas na dako na laging nakatunghay sa amin, Panginoon. Narito ka rin sa aming puso, Panginoon, upang kami laging ingatan, O Diyos. Kaya kami laging nagtatagumpay sa araw-araw namin buhay, Panginoon. At lahat na narito, Panginoon, tunay na ito'y nagtagumpay, Panginoon, sa loob ng isang linggo, O God. Ama, hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka namin purihin, sambahin, luwalhatiin, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin. Materially, spiritually, Panginoon. Lord, hayaan mo, Diyos, na sa pagbibigay namin, Lord, ng tithes and offering, Panginoon, hayaan mo na maging masaya kami rito, Panginoon, na hindi napipilitan lamang, Panginoon Diyos. Tunay, Panginoon, na ito'y babalik mo, Panginoon, sa hindi namin inaasahan, na kami magsasabi, anong buti ng Panginoon, na kami pinagpapala lagi. Lord, salamat po, Panginoon, sa napakabuti, Panginoon, na panahon ngayon, at tunay, Panginoon, na kami siksikan dito. Subalit, nais ka namin, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo at sa pag-ibig namin, Lord, na nagkakatagpo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon Diyos. Purihin ka po, Ama, at hayaan mo mga nalikom na mga halaga, Panginoon. Lord, maghamit lamang ito, Panginoon, sa pagpapalago ng iyong iglesia, Panginoon. Pagpapalago ng iyong sambahayan, Panginoon. Pagpapalago ng iyong kaharian, Panginoon Diyos. Tunay na, Panginoon, na sa pamamagitan nito, tinatawag mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, maraming mga alalahanin, maraming mga gastusin, Panginoon. Subalit, lahat ay sapat para sa amin, Panginoon. Hindi ka po nagkulang. Lagi ka nandyan, Panginoon, na siyang nagbibigay lagi sa amin ng kagalakan, Panginoon. Purihin ka po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Makaupo muna po tayo. Magbigay ng masaya habang pinapaikot natin offering basket.
magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Once again, magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Hugay gunta ang Diyos, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Once again, muhatag sa kalipay, muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Hugay gunta ang Diyos, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Magbigay ng masaya, magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Amen. 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 Sino ba masaya sa tanghaling ito? Amen. Dapat na tayo maging masaya dahil sabi nga, God is able. Okay? Kaya niyang tugunin ang lahat ng iyong pangangailangan sa umagang ito. So, do you believe that? Na ngayong umagang ito ay kakatagpuin ng Panginoon ating pangangailangan. Amen? So, sa umagang ito ay ang ating pong butihing pastor ay nasa dako po ng Kupang, Marikina, doon po sa church ni Pastor Dennis Credito. At matagal na po siyang naimbitahan, so ngayon na po napagbigyan. So, sama natin sa panalangin at marahil po ay nangangaral po siya sa mga oras na ito. Ngunit salamat sa Panginoon, pinalad po tayo na magkaroon po tayo ng isang mangangaral, isang pastor mula po sa dako ng Pangasinan. Siya po ay si Pastor Fernando Cruz. Kung tawagin po siya ay Pastor Popong. Siya po ay hinahandle na po ang church ng The Living Word Tabernacle sa Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Amen. So, salamat at naniniwala tayo at nanampalataya tayo na may nihanda ang Diyos na pagpapala sa umagang ito. Pero bago po yan ang lahat, hindi ko po nakakasama ng personal itong pastor na ito. At sabi nga, kung sino lagi mong kasama, siyempre kilala ka niyan. Yung asawa mo, kilala ka niyan. At yung best friend mo, maaari, mga 50% kilala ka. At marahil, yung lagi mong kasama lagi, sabi nga, mga 60 to 70%. So, hindi ko po siya lagi nakakasama, kaya hindi ko po masyadong malaliman ang pagkakilala sa kanya. Pero alam ko, lingkod siya ng Diyos at isang mga butihing pastor, butihing ama ng kanyang pamilya. Pero bago po yan lahat, bibigyan ko po ng pagkakataon ang higit na nakakilala sa kanya. Ito raw po ay si Brother Joshua Valio. Okay. So, isa pong magandang umaga sa bawat isa. Salamat po muli at tayo narito. So,
konting background lang po sa aming butihing pastor mula sa dako ng Maasin, Mangaldan, Pangasinan. So, sa message, nagmula po sila sa, kung maalala nyo, yung mga kabataan, ang nag-preach sa atin nung youth convention, si Pastor Rick Rance. Doon po sila galing, doon po kami galing. And then, kaya nagkaroon ng, dati sinusuportahan yon at nagkaroon ng burden si Pastor. Kaya sila po ngayon ang pastor ng Mangaldan. At matagal na panahon na tawag, tinutulungan ng Maasin. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, stable. At dati si Pastor, ang trabaho nila, sila sa biyaya ng Panginoon, drive sila araw at gabi sa isang planta, ice plant. At kwento nga nila sa amin lagi, pag time na ng sahod, yung magiging payslip nila, inaasahan nila negative. Imbis na positive, negative. Wala, laging trabaho, maaga sa trabaho, kailangan. At sila yung nauuna dun sa bintana ng amo nila para mag-advance. Pero nung nagdesisyon sila na mag full-time sa ministry, so ang kailangan ni Lord, full-time, hindi part-time. So kung nung nag-full-time sila, biyaya po ng Panginoon, mula noon hanggang ngayon, hindi pinagkulang ang pangangailangan. Lahat ng pangangailangan binigay. Amen. Lahat. Ngayon, actually, meron po silang, gusto nila, nangangarap sila kasi na maging 7 yung anak nila kasi para daw victory. Para daw victory. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung huli, imbis na pang 7, naging infinite. Naging 8 po, kambal. Ganun po at sila po ay ang kanilang father actually ay isang military. Kaya kung papansin nyo si Pastor Fernan, pero okay naman po sila pagkausap nyo. Pero yung mukha nila talagang military, parang military look. Kaya sabi nga, dun sa aming team ng youth camp, influence. Kaya ang pag tinitignan din ako, sabi daw nila, tiger look. Nai-influensyahan po ako ng aking pastor. So, salamat sa biyaya ng Panginoon. Pinayayaan tayo, nagkaroon din po sila ng time. At ngayon, ang ministry po nila, sila po ang kasama ni Pastor Boyet sa may Trinidad, sa may Baguio. Maakyat po lagi sila and then may outreach po sa Malasiki and then sa Dagupan. So, parang 4 ang mini-maintain, 1 home church at 3 outreach. So, sama po natin sa panalangin na naway ang Diyos ang pumuno sa lahat ng pangangailangan. So, wala pong pagtatagal, pinapakilala ko po ang aming pastor mula sa probinsya, Pastor Fernan Popong Cruz. So, salamat, Pastor. Okay, so mangaral po ating pastor. So kung may marinig tayong tatama sa pangangailangan natin, sabihin natin, Amen. Okay? So as we call on our pastor, let's sing the song, Jehovah Jireh, our provider. Amen. Let's all stand as we enter to the presence of God. Amen. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with
supply all my needs. You are more than enough, much more than enough. You are more than enough. For once again, Jehovah Jireh, My provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripe I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Amen. Tayo manalangin. Yes, Lord, you are more than enough for us. Nung kami ay hindi pa mananampalataya, marami kami mga bagay na hinahangad. Marami kami mga bagay na pinapangarap. Mga bagay na nais naming makamtan. At ito'y aming pinipilit na mapasa amin, Panginoon. Ngunit, Lord, nang kami tawagin mo, kami gawin mong mananampalataya, Lord. Nang ikaw ay makilala namin sa buhay namin, Lord. Lord, natanim sa aming puso na you are more than enough for us. Ikaw ang aming tanging yaman. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay namin, Panginoon. And Lord, you are not just a provider. You are a healer. You are all in our life, Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, ay hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Maraming tao, Lord, sa mundong ito, pero kami ay kabilang sa iilan na nakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. At sa umagang ito, maraming salamat, Lord, sa iyong maaliwalas na panahon. Taglay namin ang aming kalakasan. Kami pinahintulot mong magsama-sama sa lugar na ito upang kung saan ay aming kang purihin, aming kang sambahin. Lord, hayaan mo na sa umagang ito ay aming maramdaman ang iyong presensya na nawa mangusap ka sa amin, Panginoon. Kaya mong sa bibig ng iyong lingkod ay dumaloy ang pagpapala at kami makatanggap ng kalakasan, ng aliw at ng inspirasyon sa iyong mga salitang aming maririnig, Panginoon. O God, naparito po kami, nataglay ang expectation sa aming mga puso na kami ay pagpapalain mo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, lahat na ito ay aming samot dalangin sa tanging ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ito na. Amen. Sa magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay maaaring maupo sandali. Amen. Isang kagalakan na ako po ay makatayo sa inyong harapan. Isang karangalan din, mga kapatid. Amen. At maraming salamat sa pagpapakilala ni Brother Joshua. Parang nilatag na ni Joshua yung aking autobiography dito sa inyong harapan, mga kapatid. Actually, si Brother Joshua po ay, nung makilala ko ang kanyang mga magulang ay baby pa ho si Joshua. Pero ngayon ay isang matagumpay na engineer at Lord willing,
Mag-aasawa na rin yata si Brother Joshua. Amen. At purihin ng Panginoon, binabati ko yung bagong kasal kahapon, si Brother Noel at si Sister Rosel. Matagal na tagumpay na naidaos ang kanilang kasal kahapon. Ang Mangaldan po, ang munting iglesia sa Mangaldan ay nagpapaabot ng pagbati sa inyo. At maraming salamat sa inyong pastor sa kanyang tiwala na ako po ay makapagbahagi sa inyo. Nung last na napunta po ako noon ay kahit napilitin ako ni Pastor Ray, hindi talaga ako tatayo dahil pagod ako noon, galing kami ng Tacloban. Kasama sila Dr. Irene. At nung Wednesday ay na-receive ko ang text kay Pastor Ray na sabi niya nandito rin lang ako, kaya ako na raw ang mag-share dito. So matagal akong sumagot mga kapatid. Dahil actually, kinakabahan po ako. Amen. Maisip ko lang na live streaming ang gawain nyo rito ay parang nakakakaba. Amen. Hallelujah. So, sa hindi po natin pagtatagal, mga kapatid, ay tayo po'y muling tatayo kung pwede at buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. In the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi dito, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, that may abound to every good works. Ang Diyos po ang magpala sa mga talata, sa ating munting talatang binasa, tayo po maaari na maupo. At sa umaga nito, nais ko pong mag-share sa inyo, gaya ng binanggit ni Pablo rito, God is able. At nais kong i-drive what God can do by His divine ability. So sabi rito mga kapatid ni Pablo, ulitin ko, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsipa nagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging kaya sa lahat ay magsipanagana sa mabubuting gawa. Amen. So, wala tayong dahilan, mga kapatid, para hindi pagtiwalaan ang kakayahan ng Diyos. Amen. At wala tayong dahilan para questionin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang divine ability. Sapagkat sabi ni Pablo, He is able to make all grace abound toward us. Kaya niyang magbigay ng anumang bagay. And actually, walang bagay na imposible sa Diyos. Walang bagay na hindi kaya ang Diyos. At kung bakit tayo kayang bigyan ng Diyos ng mga bagay na pasaganahin ng biyaya sa atin, mag-increase ang lahat ng pagpapala sa atin, ay mayroon pong purpose ang Diyos. Kaya nga sabi niya, upang sa lahat ng bagay ay mayroon tayong laging kaya na magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Naalala ko itong mga Value Family noong araw, sabi nila, nanghihiram lang sila ng sasakyan. Nanghihiram lang sila ng sasakyan. Pero ngayon, mga kapatid, ang problema nila, yung paggagarahihan ng kanilang mga sasakyan. Nakikigarahi lang sila ng mga sasakyan nila. Sabi ko, kaya pinarami ng Diyos ang mga sasakyan nyo, may purpose ang Diyos dyan. Amen. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos, hindi pinapasagana ng Diyos ang biyaya niya sa atin para yung biyayang yun ay ating sarilinin. Amen. And actually, ako po ay hindi ko kayang mangaral sa inyo. Pero mabuting gawa ang salita ng Diyos ay maipangaral. Mapagpala ang mga makakarinig. Kaya ng Diyos na sa pamamagitan ko, although hindi ko kaya ng Diyos na sa pamamagitan ko, maipangaral ang salita ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! At sabi pa nga ni Pablo, sa Ephesians chapter 3, verse 20, napakaganda ng komentary ni Pablo sa Ephesians 3 verse 20. Sabi niya,
Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So sabi dito, mga kapatid, na ang Diyos kaya niyang gumawa ng lubhang sagana, ng higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Amen. Naalala ko si Solomon one time, mga kapatid. Si Solomon, sabi ng ating Panginoon kay Solomon, umiling ka kung ano yung gustong hingin at ibibigay sa iyo. Kung hihingi si Solomon ng kayamanan, bibigay ng Panginoon. Ng kapangyarihan, ibibigay ng Panginoon. At ang hiningi ni Solomon ay karunungan, wisdom. At sabi ni Brother Branham, dahil sa ang hiningi ni Solomon ay isang bagay na mabuti para sa bayan ng Diyos, pati yung bagay na hindi hinihingi ni Solomon ay ibinigay ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Kaya si Pablo sabi niya, unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Si Brother Rami nga, sabi niya, Lord, ang gusto ko lang jeep. Bakit binigyan mo ko ng safari? Ngayon, meron pa. Kaya ganoon ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Maging tapat lang tayo sa ating motibo. Tapat lang tayo sa ating puso. Ano ang purpose kung bakit natin hinihingi ang bagay na yon? At kung makita ng Diyos ang katapatan ng ating puso, hallelujah, ang Diyos ay kaya niyang ibigay ang higit pa sa ating hinihingi o higit pa sa ating iniisip. Kaya nga si Pablo sabi niya, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, sabi niya, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed. And I hope this morning na tayo, kilala natin kung sino ang ating sinampalatayanan. Hallelujah, sabi niya, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Amen. So, sabi ni Brother Branham, God can do all things. He can do all things. Bakit ang Diyos ay all-powerful? He is an omnipotent God. Sabi nga ni Brother Branham, mga kapatid, sa at thy word, I believe God can do all things. Anyone that's even got the right mind knows that God can do all things. If He cannot do all things, He is not Almighty God. But if He is Almighty God, He can do all things. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang tanong lang ay kung gaano natin sinasampalatayanan ang kaya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So, may mga bagay na tayo ay nagagawa, pero hindi lahat ng bagay ay kaya nating gawin. Kahit nga ang doktor na nagsunog ng kilay para sa pag-aaral ng kanilang profesyon, mga kapatid. Amen. Pagdating sa puntong hindi na nila kaya yung karamdaman ng pasyente, ay sinasabi nila na ang Diyos na lamang ang inyong pag-asa. So, may mga bagay na hindi tayo kayang gawin, pero ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga ni Brother Branham, He can do when nothing else can do. Sa message na Principles of Divine Healing, halimbawa, ang isang tao ay may karamdaman, sabi dito ni Brother Branham, now the first thing a person does when they get sick, maybe around home, you have a few remedies and things to try. At ganyan naman ang tao, mga kapatid. Mahirap, bago nila maisip sa tuwing sila'y may karamdaman, bago nila isipin na mayroong Diyos na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman, ay doktor agad ang kanilang naiisip, yung mga remedyo. Sa Pangasinan nga, meron akong mga sinasaway na naturingang mga believer, pag may karamdaman, napupunta pa ng mga albularyo.
Sabi ni Brother Branham, the first thing a person does when they get sick, maybe around home, you have a few remedies and things you try. The next thing is maybe you call the doctor. That's the sensible thing to do. If the doctor cannot do you no good, then you've got a right to go to God. That's what you should do. Call on God. And God is the author of circumstance. He can do when nothing else can do. So ang Diyos ay mayroong magagawa kung kailan wala nang magagawa ang tao. Doon lalong may magagawa ang Diyos, mga kapatid. Kaya anuman ang ating pangangailangan, anuman ang ating kalagayan, isipin man na wala na talagang magagawa para sa ating kalagayang sirkumstansya man yan, mga kapatid, o mga pangangailangan, sa panahon na wala na tayong magagawa o panahon na wala nang sino man ang may magagawa para sa atin, merong isa na may makakagawa sa atin, ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ni Brother Branham, when man comes to the end of their line, God can do. Amen. Now notice and never forget this, you people laying here and sick and needy, the right mental attitude toward any divine promise of God will bring it to pass. When you believe and take God at His word, say it's so, I believe it's so, God will bring it to pass. Excuse me. So, God is able. Pasinin natin si Abraham. Si Abraham, mga kapatid, nang sabihin ng ating Panginoon sa kanya, Abraham, bibigyan kita ng pangakong anak. At yun ay time na kung saan ang edad ni Abraham ay 75 years old. Si Sarah ay 65 years old. Nung marinig ni Sarah yon, natawa siya. Sabi ng ating Panginoon, bakit tumawa si Sarah na iyong asawa? May bagay ba na hindi kayang gawin ng Diyos? So, mula nung marinig ni Abraham yun, pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Kaya nga, ang commentary ni Pablo sa Romans chapter 4, kung ating pong babasahin, in the book of Romans chapter 4, napakaganda nito. Sa verse 16, isa natin. Sabi, therefore, it is of faith that it might be by grace to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made thee a father of many nations. Before him he believed, even God, who quickened the dead and calleth those things which be not as though they were. Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so thy shall seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body, now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And being fully persuaded what he had promised, he was able also to perform. Kung ating makikita ang sitwasyon ni Abraham at Sarah noon, imposible na si Sarah ay magkaanak pa. Sabi ni Brother Branham, dahil nung sila ay mga bata pa, hindi nagkaanak si Abraham at si Sarah dahil baog si Sarah. At nang dumating ang pangako ng Diyos kay Abraham, ay lalong imposible na sila ay magkaanak pa. Sapagkat ang edad ni Sarah ay 65. Alam naman natin na ang babae, pag nag-edad ng 45 pataas, may nangyayari sa babae. Yung tinatawag na menopause. Tuyo na yung milk vein ni Sarah. Wala na silang lakas.
Kaya si Sarah natawa. Sabi niya, ako at ang aking Panginoon, magkakaanak pa. Pero si Abraham, mga kapatid, bagamat ganun ang pangako ng Diyos, ay sinampalatayanan ni Abraham ang pangako ng Diyos. At dahil sa pagsampalataya ni Abraham, naging katawa-tawa si Abraham sa paningin ng tao. Maaaring araw-araw, kinukumusta niya yung kalagayan ng kanyang asawa, Sarah, kumusta na yung tiyan, nilalapit-lapit yung kanyang ulo, mayroong dinadama doon sa tiyan. Sabi ni Sarah, wala pa, Abraham, wala pa bago. Pero sa ganoong sitwasyon, si Abraham ay patuloy na nananampalataya sa Diyos, nagpupuri. Wala pa mang nararamdaman si Sarah, sabi niya, purihin ng Panginoon, bibigyan kami ng pangakong anak. Hallelujah. At naging katawa-tawa si Abraham. Maaaring may pagkakataon na sila'y aalis ng bahay, akay-akay niya yung asawa niyang 65 at magtatanong yung kapitbahay, saan kayo pupunta, Abraham? At buong pagmamalaking sasabihin ni Abraham, sa Obi. Ano kaya kung tayo ang makakita ng ganoon, mga kapatid, na isang 65 at 75 magpapacheck up sa Obi? Pero nananampalataya si Abraham na kaya ng Diyos na ibigay ang pangakong anak. Hallelujah! At siguro sabi ng kapitbahay, Abraham, hindi yata sa Obi dapat kayo mapunta. Sa psychiatrist. Dapat yata sa psychopathic, sa mental hospital. Pero ganoon ang mga taong nananampalataya sa pangako ng Diyos. Pwede nila tayong pag-isipan, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Pero ang mga anak ni Abraham, sabi nga, nananampalataya, taglay ang pananampalatayang katulad na mayroon si Abraham. Hallelujah! At nung dumating yung pangakong anak, sa Genesis chapter 17, amen, ay muling nagpakita ang ating Panginoon kay Abraham. May hinihiling ang Diyos kay Abraham. Sabi niya, Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Alam ni Abraham ang gagawin, mga kapatid. Alam ni Abraham ang mangyayari. At sabi ni Brother Branham, nagpakita ang ating Panginoon kay Abraham. Genesis chapter 17 verse 1 sabi, and when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. So the word Almighty God in Hebrew means El Shaddai. El Shaddai means Almighty, the most powerful, the Almighty God. At 12 years old na si Isaac noon. Si Abraham ay 115 years na. Sabi Abraham ng Diyos, alay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Amen. At hindi niya masabi kay Sarah yun. Dahil bilang ina, hindi papayag si Sarah. Pero ang nangyari, mga kapatid, una, sabi rito ni Brother Branham sa Jehovah Jireh, inawit natin, doon sa kalagayan sila ay wala pa si Isaac, sabi ni Brother Branham, is still giving praise to God, giving glory to Him, because they believe His word. They knew it was truth. And God appeared to Abraham again in this time. When He appeared to him in the name of the Almighty God, and the Almighty God in Hebrew is El Shaddai. Now the word El means God, Shad means breast, breast like the woman. Shaddai is the plural breasted. Therefore He appeared to Abraham as the breasted God, the strong one. Sabi ni Brother Branham, I am thy consolation, I am thy strength. You are an old man, Abraham, your days are gone as far as strength is concerned, but I am El Shaddai. At yung salita ng ating Panginoong ito kay Abraham ay pwede nating i-apply sa buhay natin.
Ano man ang sitwasyon natin, i-claim natin na si Lord ay siya ang El Shaddai sa buhay natin, mga kapatid. He's the Almighty God in our life. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Hallelujah. At sabi ni Brother Branham, not just one, but two. He was wounded for our transgression. With His stripes, we were healed. I am El Shaddai. Just lean unto my bosom and nurse your strength back again. Tuloy natin. Sa paragraph 39, sabi ni Brother Branham, and He's still Almighty God, that any believing child of Abraham can. If he is sinful, He is Jehovah Jireh. For one breast, if he is sick, He is Jehovah Rapha on the other side. So, sabi pa ng prophet, and just like a little sick baby that's fretting and weak, its mother picks it up, she puts it to her breast, and the little baby begins to draw the mother's strength through the breast. And we, who have lost our health, sick, run down, what we have to do? We come up to Jehovah by faith. We lean on His breast, His promise, and there draw our strength through His promise. The sons of Abraham not scared to do that. Sabi ni Brother Branham, in the face of anything, they still believe it. Hold on to it, sons of Abraham. El Shaddai. At sa paragraph 40, sabi ni Brother Branham, not only is the baby drawing its strength, but it's satisfied while it's a drawing. Kaya nga ang pamagat ng title ng preaching na ito ay Jehovah Jireh. Inaawit natin, Jehovah Jireh, you are more than enough for us. Amen. At pagka natanggap na natin ang ating Panginoon sa buhay natin, sapat ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah, hindi tayo mangangamba. Kumakalampag man yung bigasan natin, alam na natin na ang Diyos ay kayang mag-provide ng pangangailangan natin. May karamdaman man tayo, mga kapatid, alam natin ang Diyos kayang pagalingin ang ating mga karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, when the baby nursing, he puts up his nursing, so he's satisfied as long as he's drawing his strength. And if the believer gets a hold of God by His promise, though his hand is still crippled, his cancer still shows, he's satisfied. He's drawing his strength out of God's promise. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At nga, mga kapatid, si Abraham, dito nagpakita muli ang ating Panginoon sa kanya at inihingi yung kanyang anak na si Isaac na ialay doon sa bundok. Hallelujah. At ang Panginoon, alam niya na may tiwala sa kanya si Abraham. Tayo rin, mga kapatid, pag may mga bagay na sinusubok tayo ng ating Panginoon, hindi yan dumarating sa buhay natin para pahirapan tayo, kundi alam ng Panginoon na kaya natin yan, alam ng Panginoon na mayroon tayong tiwala sa Kanya. Hallelujah, katulad ng nangyari sa buhay ni Job. Hallelujah, sa buhay ni Job, sabi ng Bible, mga kapatid, ay si Satanas nag-aakyat panaog sa lupa. At sabi ng ating Panginoon, kay Satanas, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang katulad niya dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya ng Diyos, mayroon siyang tiwala sa atin, mga kapatid. Amen. Sabi naman ni Satanas bilang accuser, naglilingkod lang sa iyo si Job dahil binakuran mo siya ng pagpapala. Binakuran mo siya ng pagpapala. Sabi natin, Panginoon, hindi, walang katulad ni Job. Subukan mong ibigay sa akin si Job, isusumpa ka niya ng mukhaan. O sabi natin, Panginoon, kay Satanas, sige, gawin mo, pero wag lang ang buhay niya. Amen. Nawala ang lahat ng ari-arian ni Job. Nawala ang mga mahal niya sa buhay. Inakusahan siya ng mga taong mayroong itinatagong kasalanan. Dinisfellowship siya ng kanyang church, ng mga kaibigan nila yon siya.
At ang masakit, mga kapatid, nagkaroon siya ng pigsa mula bumbunan hanggang talampakan. Sa ganung kalagayan, napakahirap na kalagayan, ang kanyang kasama pa sa buhay ay isang babaeng hindi mananampalataya. Isang asawang hindi mananampalataya. Sabi ng asawa ni Job sa kanya, Job, bakit hindi mo pa isumpa ang Diyos mo at mamatay ka na? Ano sabi ni Job? Ang iyong pananalita ay katulad sa pananalita ng isang mangmang na babae. Paglilingkuran lamang ba natin ang Diyos sa panahon ng kasaganahan? Hindi ba natin pwedeng paglingkuran ng Diyos sa panahon ng kahirapan? Hallelujah! Paglilingkuran lamang ba natin ang Diyos sa panahon ng kalakasan? Sa panahon ng karamdaman, di ba natin pwedeng paglingkuran ng Diyos? Sabi na ni Job, buhay ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hubad akong isinilang sa mundong ito. Hubad din akong babalik sa Diyos. Walang ipinanganak sa mundong ito na pagkapanganak sa kanya, may lampin agad. Wala. At sabi ng Bible, mayroong nalaglag na uod sa katawan ni Job. May nilaglag na uod. Pinulot ni Job. Ibinalik. Dito ka lang. Sabi niya, masira man ang katawang ito, makikita ko ang Diyos ng mukhaan. Alam kong buhay ang aking manunubos. Hallelujah! 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 At si Abraham, mga kapatid, nung hiningi ng Diyos ang kanyang anak na si Isaac, sabi ni Brother Abraham, naglakbay sila ng 3 days journey from civilization, patungo sa wilderness. Kasama yung kanyang mga tauhan, ando si Isaac, mayroong mga asno, may mga kahoy, may mga panggatong para sa paghahandog. At nung doon na sila sa paanan ng bundok, sabi ni Abraham sa kanyang mga tauhan, dito lang kayo. Babalik kami ng aking anak. Maghahandog kami doon sa ibabaw ng bundok. Samantalang alam ni Abraham na yung anak niya ang iaalay niya. Pero sabi niya, ang pananampalataya ni Abraham, hintayin niyo kami rito. Babalik kami ng aking anak. At noong umakyat na sila, pasan ni Isaac yung kahoy, sabi ni Brother Branham, inilalarawan yung ano ng ating Panginoon, na may pasan ng kahoy umakyat ng bundok. Pasan-pasan ni Isaac yung kahoy, yung sundang. Sabi ni Isaac, Ama, naririto yung kahoy. Naririto yung sundang. Nasaan ang iaalay? Ano sabi ni Abraham? God will provide a sacrifice for him. Hallelujah! Hallelujah! Alam niya, ang anak niya ang hinihingi ng Diyos. Pero ano sabi ni Abraham sa anak niya? God will provide a sacrifice for him. Sabi ni Brother Branham, nanampalataya si Abraham sa pangako ng Diyos mula sa pagiging baog ng kanyang asawa na ibibigyan sila ng anak, kaya ring buhayin muli ng Diyos ang kanyang anak ni Isaac, ito man ay kanyang maihandog. At nung doon na, tinali na niya doon sa bundok, si baba ng bundok si Isaac. At nung uundayan niya na, ng saksak, gigilitan na niya, pinigil siya ng anghel ng ating Panginoon. At nakita yung isang ram na nandoon, yung kanyang sungay ay naano sa baging sa baba ng bundok. Sabi ni Brother Branham, paano mangyayari na mayroong ram na mapupunta roon, walang tubig? Hindi mabubuhay doon. At bago makakit sa bundok yon, ay marami na makakitang yung manlalapa sa kanya na asong gala. Pero pamamaraan ng Diyos yun, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ni Brother Branham sa Jehovah Jireh, he knew that he had received
Isaac as one from the dead. And he knew that God was able to raise him up from the dead, because he had made a promise. Isaac and I will return. And there, on top of the mountain, he laid the wood in order, took the fire and made the fire, and little Isaac got kindly suspicious. And he said, "My father." He said, "Yes, my son, I am here." He said, "Here is the altar, here is the wood, here is the fire, but where is the lamb for the burnt offering?" Sabi ni Brother Branham, now, what's he going to answer for him? Kung tayo kaya, ano kaya isasagot natin kung nasa sitwasyon tayong gano'n, anak natin yung nagtatanong, at siya ang hihandog. Sabi ni Brother Branham, now what's he going to answer him? How's he going to say it? God gets us in some awful predicament at times. So, minsan inilalagay tayo sa isang mahirap na sitwasyon ng Diyos. Hallelujah! Para subukin ang ating pananampalataya sa kanyang mga pangako. Hallelujah! At sabi ni Brother Branham, just to show His love and grace to us. Kaya pala minsan may mga difficulties sa buhay natin. Yun ay paraan ng Diyos para ipakita raw yung kanyang pag-ibig at biyaya sa atin. Hallelujah! He said, "My son, God will provide Himself a lamb for the sacrifice." Oh, I wish that could soak deep. God will provide a lamb for the burnt offering. So he took little Isaac and turned him around, bound his hands and his feet, laid him upon the rocks, and moved his hair back from his face, pulled the knife out, held his little head back kindly. In this manner, took the knife in his hand, raised up towards heaven, and looked to God, who gave him the promise. He raised up his hand to stab his own son to death. And about that time, the Holy Spirit caught his hand, said, "Abraham, Abraham, hold your peace. Wait a minute. Abraham, I see that you love me and you trust me." And about that time, a lamb bleated, hooked by his horns, a ram, male sheep, hooked by his horns in the wilderness, Christ in the form of a sheep. Sabi ni Brother Branham, I want to ask you something. Sabi niya, where did that ram come from? He's 100 miles from civilization among lions and leopards and beasts that would and wolves and wild dogs. 100 miles back, not only that, but he's plumb up on top of the mountain where there's no water, sabi. Where did that ram come from? It wasn't a vision because he took the ram and killed it, and the blood poured out it. It was real ram. Where did it come from? Jehovah Jireh had provided that lamb. Hallelujah! God spoke into existence in one time and went out of existence in another minute. For God is able to do anything that He desires to do. Hallelujah! And tonight, He is still Jehovah Jireh. The Lord will provide a sacrifice. Not only sacrifice, God is able to provide anything na ating kailangan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, the same word of God that spoke into existence, He is able to speak it out of existence. Because He said that it would do it. He's Jehovah Jireh. The Lord's provide a sacrifice. He's the provided sacrifice tonight for your sins. He's the provided sacrifice tonight for your sickness. Amen. Sabi ni Brother Branham sa paragraph 46, if you're beyond hope, if you broke every commandment, if you've done everything there is in the Bible that you ought not to do, besides blaspheme the Holy Ghost, God has a sacrifice provided for you. He is Jehovah Jireh. He alters all circumstances. Kayang baguhin ng Diyos ang anumang sitwasyon ng buhay natin, mga kapatid, kung mananampalataya lamang tayo sa kakayahan ng Diyos. Hallelujah! Sabi ni Brother Branham, there's nothing can stand
in His presence. If you are Abraham's seed, believe it. And if you're Abraham's seed, you do believe it. And if Abraham could do that without a written word. Pero tayo mga kapatid, meron tayong Bible from Genesis to Revelation. Meron tayong message na nagpapatotoo, na totoo ang pangako ng Diyos. From 1947 to 1965, 1,100 messages na pinatutotoong totoo ang pangako ng Diyos. Hallelujah! Sabi niya, Brother Branham, if Abraham could do that without a written word, how much more ought we do it with the written word? And the confirmation of the Holy Spirit in our midst, Jehovah Jireh. Oh, blessed be His name. The God's provided sacrifice for sinners. God's provided healing power for the sick. Walang problema sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Ano mang kakayahan ng Diyos, hindi pwedeng questionin. Walang problema sa bawat nakasulat na pangako ng Diyos. Nasa pananampalataya natin sa pangako ng Diyos ang magiging realidad ng pangako ng ating Panginoon. Pero kung wala tayong pananampalataya ng katulad ni Abraham, magiging letra lamang ito at walang katotohanan sa buhay natin. Walang katuparan sa buhay natin ang mga pangakong nakasulat dito. Pero kung tayo mananampalataya, na kayang gawin ng Diyos. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, if you'll just believe and have faith, God can do anything for you. Amen. Sa message na The Ark, sabi ni Brother Branham, sabi niya, sa The Ark, paragraph 15, sabi dito, and then the other day, he arrived and here so. I'm very grateful for him, knowing that when the Lord promises anything, the Lord will do what He has promised. See? He has to. In order to be God, He has to keep His word. I cannot able to keep mine sometimes. You're not able to keep yours. But we make promises with good intentions. But we are not able to carry it out. Bakit? Kasi minsan talagang kapos ang kakayahan natin. May mga bagay na gusto nating, alam ko, tayong lahat gusto nating matulungan ang ating church. Tayong lahat gusto nating nagsisiksikan tayo rito, gusto nating bumili ng mas malawak na lote. Magpatayo ng mas maanong simbahan. Meron naman tayong intensyon ganun eh. Pero limitado ang ating kakayahan. Sabi ni Brother Branham, circumstances, difficulties, and so forth brings us to a place where we can sometimes do what we want to do. But God is able to keep His word. And He will do it. It's just impossible for Him not to. That's why we love Him so this morning. Rest upon that perfect assurance that God is able to keep that which we've committed to Him against that day. One time, mga kapatid, mayroong 3 Hebrew children. Alam ko, kilala natin yun. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Nagkaroon ng proclamation si King Nebuchadnezzar na lahat ng tao ay persahang sumamba sa ribulto na kanyang ipinagawa. Pag narinig ang tugtog, yun ang hudyat na kailangan na nilang yumuko doon sa ribulto. Parehas ng nangyayari sa ating panahon, magkakaroon ng force worship doon sa beast. Sa huling panahon, mga kapatid. Pero si Daniel, meron silang paninindigan. At yan ang dapat sa mga mananampalataya.
panindigan natin ang salita ng Diyos. Panindigan natin yung pananampalatayang tinanggap natin. Ang mensaheng ito. Hallelujah! Sabi sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. At sa galit ni King Nebuchadnezzar, pinahiinit ng 7 times yung hurnong apoy. Para parusahan itong 3 Hebrew children na ito. 7 times. At sa sobrang intense heat, siguro kasing init ng bulkan, yung mga gwardya na naghatid sa kanila sa bukana ng hurnong apoy, ay nauna pang mga nangamatay. Nangamatay yung mga gwardya. Pero itong 3 ito, wala na magtutulak sa kanila sa hurnong apoy, sila na yung mismong lumusong doon sa hurnong apoy. Wala na yung gwardya, pwede na silang tumakbo. Pero pwede silang habulin. Yun ang mga mananampalataya, yung circumstansyang inilalagay ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin dapat takasan. Harapin natin at sampalatayanan na kayang baguhin ng Diyos. Hallelujah! Lumusong na sila sa hurnong apoy, sila na mismo, nangamatay na yung mga gwardya nila. At nung dumungaw si King Nebuchadnezzar, sabi niya, hindi ba 3 lang yung hinulog natin doon? Bakit 4 sila? At yung isa ay tilibaga anak ng Diyos. Sabi ni Brother Van, mayroong 4th man. And that is the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Tinupad ng Panginoon yung pananampalataya ng 3. Na sabi nila, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Hallelujah! Pinatunayan ng Diyos na totoo ang pananampalataya ng 3 ito sa harap ng mga pagano, sa harap ng mga hindi mananampalataya. At ganun din tayo mga kapatid, kung mga hawakan tayo sa kakayaan ng Diyos, patutunayan ng Diyos sa harap ng mga tao, hallelujah, na totoo ang kanyang pangako sa buhay natin. Sabi ni Brother Branham, sa expectations, the Hebrew children, when they went in the fiery furnace, they said, our God is able. They was expecting God to deliver them. And they made the last step of the way before He came. But He's always there at the last end. Jesus comes in the darkest hours. Then Jesus comes along. They was expecting it. If you come tonight expecting to be healed, you're going to be healed. If you come tonight expecting to find something to criticize the meeting, you'll certainly find it. Yun ang sabi ni Brother Branham. Kung ano yung ina-expect natin, yun ang ating tatanggapin. At sana napunta tayo ngayon sa gawain ito na positibo ang ating expectation para positibo ang resulta sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah! Huwag tayong mag-expect sa kanino man. Huwag tayong mag-expect sa tao. Maging sa aking nakatayo sa inyo ngayon. Hallelujah! Wala akong kayang ibigay sa inyo. Pero nawa ang ating expectation ay nasa Diyos. Hallelujah! Na kung nasa Kanya ang ating expectation, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Amen. Sabi ni Brother Branham sa Elijah and the meal offering, he tested the Hebrew children to see what kind of a reaction they'd have. They'd confess among the heathens that there was a living God
there was a Jehovah God, and that He was God of heaven and God of earth, and He held every soul in His hand. So God let them be tested, and they had met all the requirements. They had prayed up and got everything out of the way, and they would not bow down to the king's image, and He let the furnace 7 times hotter than it was, ever it was, And no doubt that Satan was trying to tell them, this is the end of the road. Ganyan si Satanas eh. Laging di-discourage tayo. Pahinahin natin pananampalataya. I like, sabi ni Brother Manam, the way they talk. Our God is able to deliver us from that fiery furnace. But nevertheless, if He does not, we will not break God's commandment. We'll stay true. Hallelujah. Let our faith ring out through the years to come, that we stayed true to the promise of God. Paragraph 56, sabi niya, my God is able to heal me from this. Or my God is able to take me from this wheelchair. My God is able to do this. But I've accepted Him as my healer. I've confessed my sins, my unbelief, and confessed that I believe that He is my healer. Let go that way. I'm not well today. I will be tomorrow. If I'm not tomorrow, I'll be next year. The Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Mga kapatid, yun lamang po ang nais kong sa inyo sa umagang ito. Na magtiwala tayo sa kakayahan ng ating Panginoon. Wag na wag tayo magtitiwala sa ating sariling kakayahan. Amen. Sabi ng ating Panginoon, without me, you can do nothing. Tayo, limitado ang ating kakayahan. Naalala ko tuloy yung isang magulang, mag-i-exam yung kanyang anak. Sobrang tiwala niya sa anak niya eh. Mag-i-exam. Sige anak, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan anak, magaling ka. Hindi pumasa yung anak niya. Sabi niya sa anak niya, ang bobo mo. Na-disappoint siya. Pero sana, sige anak. Pag tutulungan ka ni Lord, magsikap ka, kaya ng Panginoon na tulungan kang pumasa dyan. Na-discourage siya dahil sa kakayahan ng anak niya siya nagtitiwala. Tayo rin, puro discouragement. Pag sa ating mga sarili tayo nagtitiwala sa kakayahan natin, ng sino man, pero laging nawa sa kakayahan ng Diyos tayo magtiwala. Alam niyo po mga kapatid, si Brother Roming, more than 20 years na po kami magkasama. Naging deacons kami dalawa doon sa San Carlos Church. Sa dami ng narinig kong patotoo kay Brother Roming, mula sa pagiging mahirap ang buhay, napakarami ko pong naririnig na patotoo. Alam ko na madalas nagpapatotoo dito si Brother Roming. Pero meron akong patotoo na hindi makakalimutan kay Brother Roming. Hindi sa itinataas ko siya, yung patotoo niya na hindi ko makalimutan, yung sabi niya, balang araw magiging kontraktor ako. Sabi niya sa kanyang asawa, kay Sterlita. Alam mo, Let, balang araw magiging kontraktor ako. Si Sterlita naman, siyempre kilala niya si Brother Roming bilang asawa. Kilala niya. Sabi raw ni Sterlita, ay naku Roming, yung tulos ng mga bakod natin, yung mga kawayan pa noon, mabubulok na yan o baka magsisipagbunga na yan, magpubulaklak na mga yan, uusbong na mga yan, hindi ka pa magiging kontraktor. Totoo nga naman kung common sense ang ating pairalin. Paano ang isang elementary graduate magiging kontraktor? Dapat, para maging kontraktor ka, meron kang background ng architecture or civil engineering. Kaya hindi nga pwedeng questionin bakit contractor si Brother Joshua at Sister Leia, mga civil engineer sila.
Pero kahit na civil engineer ka, kung wala rin ang blessing ng Panginoon, sa amin sa Pangasinan, ang daming civil engineering graduate, puro mga walang trabaho. Puro mga naka-standby. Mga professional na standby, Mother Ed. Alam ko na yung gusto mong sabihin. So, yun nga, balang araw magiging kontraktor ako, sabi ni Brother Ming. Imposible nga naman. Pero kung ang Diyos may purpose sa buhay natin, mga kapatid. Tandaan natin, sabi ni Brother Branham, nothing can defeat God's purpose in our life. He is able na matupad ang kanyang layunin. Yung sariling pangarap natin, pwedeng hindi matupad. Pero pagka ang Diyos may purpose sa buhay natin, matutupad. Hallelujah! Naging kontraktor yung ating kapatid. Alam niyo po, Sister Lita, sabi niya, tumutulo ang luha raw at sipon. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Tumingin ako sa kakayahan ng tao, pero hindi ko naalala na ikaw ay Diyos, na walang imposible sa iyo. Kaya mga kapatid, muli, balik-balikan natin itong ating text sa umagang ito. God is able to make all grace abound toward you. That you always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Kung may paggagamitan ang Diyos sa atin, at yan ay makakabuti sa mga anak ng Diyos, imposible mang mangyari yan, ay magiging makatotohanan yan, mga kapatid. Hallelujah. Magiging reality yan sa buhay natin. Sapagkat meron siyang gustong gawin sa buhay natin. Meron siyang ministry na nais ipagawa sa atin. Kaya hindi man natin kaya, bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Hallelujah! Si Brother Roming, hindi siya preacher. Pero alam natin ang ministry ni Brother Roming. Hallelujah! Kaya ang isang elementary naging contractor. Because God is able. Hallelujah! To make all grace abound toward us. That we always having all sufficiency in all things. Sabi pa nga ni Pablo, kayang ibigay ng Diyos ang higit pa sa ating iniisip o sa ating hinihingi. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! At kung may mga purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, huwag tayong mag-doubt. Lord, hindi ko kaya, pero I believe kaya mo, Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, pwede ba nating awitin sa umagang ito yung Let the Lord have His way? Let the Lord have His way. Amen. At bago ko ibigay sa ating MC sa umagang ito ang mikropono para sa muling pangasiwa ng ating gawain. Hallelujah. Let the Lord have His way in your heart every day. There's no rest, there's no peace until the Lord have His way. Place your life in His hand, rest secure in His plans. Let the Lord have His way. Let's sing it again with all our heart. Let the Lord
have His way in your heart every day. There's no rest, there's no peace until the Lord has His way. Place your life in His hands, rest secure in His plan. Let the Lord have His way. Oh, let the Lord have His way. Mga kapatid, habang tinutugtog ng mga musicians ang awing ito, kung meron tayong mga pangangailangan, kung meron tayong mga kahilingan, meron tayong petisyon sa ating Panginoon, ano man ang bagay na nais nating gawin, huwag natin itong gawin ng saganang atin, ng ayon sa ating sariling abilidad. Hayaan natin na sa lahat ng ating ginagawa ay itiwala natin sa kakayahan ng Diyos, na Siya muna ang ating konsultahin. Lord, kailangan ko ito. Lord, gusto kong gawin ito. Ngunit Lord, kung ako lang ang gagawa, mabibigo ako, Panginoon. Pero kung Ikaw, Lord, ang gagawa nito para sa akin, Lord, ito'y magtatagumpay. Because You are more than able, Lord. Hallelujah. 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 Let the Lord have His way in your heart every day. There's no rest, there's no peace until the Lord has His way. Place your life in His hand. Place your in His hands. Let the Lord have His way. For the last time, hallelujah. Let the Lord have His way as we worship the Lord. Your heart every day. There's no rest, there's no peace until the Lord has His way. Place your life in His hands. Yes, Lord. Hallelujah. Let's secure In His hands. Let the Lord have His way. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pwede namin palakpakan ng Panginoon sa haling ito. Isang pwede natin napaka-simpleng pangangaral pero punong-puno ng kakayahan ng Diyos. Marami sa atin nandun sa kalagayan na tilagabaga nandun tayo sa dulo. At we are facing the wall. Sabi nga, nasa dulo na tayo ng sarili nating kakayanan. Pag ubos na yung kakayanan mo, tsaka palang papasok ang kakayanan ng Diyos. Pag isinuko mo na ang lahat, ang talino mo, sarili mong kakayanan, lakas mo, tsaka lang makakilos ang Panginoon. Pabayaan natin ang kakayanan ng Diyos, ang kumilos sa bawat isa sa atin. Amen. Napakasaganang pangangaral at napakasaganang biyaya ng Panginoon binagkalo sa bawat sa atin. So, pinagpalabaan lahat sa tanghaling ito. Amen. So, we are very happy to have Pastor Popong sa kanyang pangaral. Panalangin natin ang kanyang church, ang kanyang ministry sa dako ng Pangasinan. So, pwede ba natin awitin yung I know the Lord will make a way for me. Habang nag-aanda si Brother Chris Duarte, alam natin na may magagawa ang Diyos. Ano man sitwasyon ng bawat isa sa atin sa tangan.
Sabayan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Amen. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Once again, I know the Lord. Hallelujah. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way. Minsan pa sa Tagalog, alam ko may magagawa ang Diyos. Hallelujah! Alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah! Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Hallelujah! Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako